And speaking of bansa, alam mo usually kapag sa bansa may mga improvements na ginagawa and developments, usually may epekto ito sa ating ekonomiya. Pero ito, recent truck ban sa Metro Manila, alamin natin kung may epekto po ba ito sa ating ekonomiya. Kaya naman this morning, makasama po natin ating very special guest para po magbigay patungkol sa usapin na yan. Makasama natin this morning si Dr. Ernie Gonzalez, Economist Graduate Program, UP Manila. Good morning, Doc. Doc, kamusta po ang ekonomiya ng ating bansa? Maganda naman ang total situation kasi pa-take off tayo, nasa high levels of growth tayo. Of course, may mga homegrown problem tayo. One of these is congestion. Okay. Like itong truck ban congestion. But this is a limited view of the totality of the economic situation. Short run lang to, short run. Alright. So, sir, sa tingin yung maging effect nito initially sa economy ng, well, for Manila alone, kasi doon pa lang naman yung truck ban. Actually, opportunity nga ito dahil we can now go beyond what is happening now. For instance, ang Pilipinas ay nasa gitna ng hub ng trade sa Indo-Pacific. Na? So, yung trade na yan, nakikita sa Manila. Pero ang problema, may congestion tayo. So, ibig sabihin, kailan tingnan yung totality ng geography niya. Bakit Manila congested? Pero kung titignan mo yung kabuuan, napakalawak naman ng bansa. No? As a matter of fact, yung eastern side, Pacific side, doon dumadaan ng trade, 95%. Ang tawag doon, Pacific Highway ng Super Panamax vessel. So, biruin mo yung Super Panamax sa Pacific side, iikot pa siya. Pupunta pa ng Manila. So yung sa shipper, ang laking gastos nun. Kasi yun, galleon trade pa yung Manila na yan, ng pangaraw Ngayon, bago na yung economic configuration ng mga bansa. So, ibig sabihin, to strategically position the country, dapat i-connect ang Subic. Tignan mo sa mapa, Subic, diretso yan sa Dingalan Bay, Baler, Dingalan Bay. Tapos yung Dingalan Bay na yan, pagbaba mo sa Pagbilao, Kapraso lang yan. Tapos ang ikot niyan, Batangas, Manila. So, yung tayo lang ang great city of the world na walang circumferential highway. Meron tayong C5, circumferential highway C5, highway C4, pero hindi mo siya talaga paikot. Yung paikot na yan, may mga radial highway system yan. So, wala tayong ganong rationalization ng situation. So, if we would open up the economic corridor sa Pacific side, mabubuo natin yung highway, mag-i-integrate yung sea sa land at saka sa air, maiaayos na natin yung loob nitong hub ng development in the next century. Hindi tayo dapat matrap sa Manila. Actually, mas malaki yung kikitain ng mga truckers Biruin mo yung matitipid ng shippers, iikot siya doon sa kabila. Mura yon yung produkto mabibili natin ng mura, di ba? Kasi hindi na iikot So, may cost savings yan. Yung cost savings na yon, pupunta naman yun sa kita ng mga truckers na magdadala naman nun from the east to the center area. But of course, we must not depend on that. Kasi kung in-expect natin ang malaking pag-usad ng ekonomiya natin, dapat meron tayong ngayon sa Amerika, ang train cargo system, 7 kilometers isang trip na gano'n. So, dapat yan, may total planning na sa eastern side at saka sa western side. This is the opportune time na put this in place. Now, if you will ask me strategically, where do we start? We can start now. May port tayo sa Dingalan. Yung Marcos Highway, 18 kilometers lang ang diferensya. At buo na siya hanggang Marikina. So, diretso na yan. Ang gagawin na lang wag na sa Marikina kasi mababa yan Doon na sa medyo itaas. Maraming area doon. Gawin nating container terminal port, tapos lagyan ng train railway system, pababa sa lakeshore ng lake. Kasi lahat ng factories, makikita mo, nasa lakeshore Tapos tabing ilog So, pag ikot ng cargo train, wala tayong problema sa western side. Diba? So, dapat yun iplano ngayon. I know naman the government is looking in that perspective. Sa dami lang ng problema natin, hindi magawa ng rationalization yan. Pero now is the time. Now, tamang-tama kasi ang ASEAN Integration 2015. Malapit na. Now, ano ang strategic importance nito sa 2015, itong pinag-uusapan natin?
Can you imagine ang Pilipinas magiging gateway sa Pacific? Bago pupunta yan ng pababa, kasi Papua New Guinea, Indonesia, na. Pagpasok sa atin, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, tayo na yung gate. Sir, can we do that in 1 year? Well, I think the present administration can consolidate the political economic power and implement it piece by piece. Kailan may framework nga eh. Hindi pwede yung palagi na lang tayong parang natatrap ng problema, di ba? So, hindi dapat ganun eh. Kasi ang isang bansa na nag-iisip, may total perspective yan eh. Ngayon, may mga problema yan, may mga differences tayo. Kung malinaw sa atin yung pupuntahan natin, baliwala yung differences eh. Ngayon, may problema yung local government ng Manila sa Truckers Association. Pero pag na-experience sa Truckers Association, mas malaki kita nyo dito pag naayos na to. So, I mean, it's only a sense of national direction could solve all of these problems. Kasi wala tayong sense of national direction ngayon eh. Okay. Hindi malinaw. Malinaw yung nangyayari, pero saan tayo papunta pare-pareha? Alright, so kailangan talaga natin ng plano para dito. Kasi ngayon, balik tayo sa truck ban. Kasi nga ngayon, kakatry pa lang eh, di ba? Kahit pa paano tulong na decongest yung traffic. Pero may iba pong mga nagrereklamo na baka daw po hindi on time yung maging delivery nung daytime na kung po pwede naman sa gabi. At paano po yun, Doc? Kung talaga maipatupad ito ng long term, mas maganda po ba yung magiging epekto nito sa ating ekonomiya? Siyempre, mawawala na yung tricycle driver pagka maganda na. Biruin mo, ang dami ng opportunities. Sabi mo sasakay ka, imbis na pupunta ka sa malayong lugar, sakay ka ng train, puntang Baler. Within 45 minutes, nandun ka na. Tingnan niyo yung mapa sa Marikina, ang lapit-lapit, 30 kilometers lang. Ba't tayo umiikot ng kailayo-layo? So, sabihin, andyan lang ang Pacific side eh. I mean, i-ano natin dito yan, ikabit na. Tignan niyo yung development, geography of development sa Luzon, nakakoncentrate sa west. Umakyat ka sa bundok, tingnan mo kung nasa ng concentration. Manila is a small segment of the geography of Luzon. Pero ngayon, Doc, may mga nagpasa na po ba ng mga ganitong siguro proposal sa ating government? Kung Well, I'm not a political guy, no, kasi I am a teacher in the university. No? I'm sorry kung may mga statement ako na may political weight. No? Okay. Matagal ang pinlalo ni Marcos. Yung tinatawag na Lungsod Silangan Project, matagal nang gustong implement siya ni Marcos. Alright, sir. Going back to Manila, no? Kanina po pinag-uusapan namin na ever since the time of the Spaniards, port city na talaga yung Manila. And as of now, nandun din yung imbakan ng langis. So, sir, sa tingin niyo po na though may window time naman na ibinibigay sa mga truckers natin, maaari ba ito maka-apekto sa ekonomiya pagdating sa kanila? Pag na rin kinikita nila, maaari bang bumaba to? Alam mo, ang negosyo, hindi naman dictated ng short run yan eh. I mean, if you're a honest-to-goodness industrialist or businessman, baliwala sa iyong sampoon kasi ang perspective mo malayo eh, di ba? I'm sure may shortfall yan. Kasi andyan ang problema eh. Nag-expand ang economy, may problema tayo, may congestion problem tayo. Pero yung kapringgit na kurot na yon sa kita nila, mapapalitan naman ng mas malaking kita pag binuksan na yung... Sabi ko nga, tomorrow, if the government decide, mabubuksan natin yung Dingalanday eh. So, sasabihin ng national government, wala na magbababa ng cargo sa Manila, doon na lahat. Matutuwa yung shipper kasi mura eh. Pacific side na yan. Pagbaba nila doon, ayusin na natin yung kilometer stretch ng Marcos Highway. Doc, bukod sa nabanggit nyo kanina kung saan na para mas matulungan yung ekonomiya ng ating bansa at kanina kinamusta rin natin yung ekonomiya ng ating bansa. Sa tingin nyo, Doc, sa status ng bansa natin ngayon, ano ba yung mga kailangan pang gawin at aksyon para mas umunlad pa at mas umangat yung ekonomiya po ng ating bansa? Sinisikap ng kasalukuyang pamahalaan sa pamumuno ng ating presidente na ayusin talaga yan. Kasi wala namang naging presidente itong bansa na to, hindi naman nagsikap na ayusin to. No? Kaya lang, ang ibig kong sabihin dito, we have to put our act together. Like in your case, you're on the media. Ngayon, ito, sinasabi natin sa society, ito yung problema natin pare-pareho. Dapat ang effect nito, let's sit down and work together and build the country, di ba? Ako nga, I'm not a political guy. Anong pakinabang ko dyan? Wala naman. Taga-university ko. At malapit na ako mag-retire sa university. Wala akong interest dyan. Interest ko lang maayos yung bansa natin. I think dapat
ganun na tayo ka-mature as a society. Yes. Okay. Para we can put our act together at kasi may sense of direction, titigil ang mga political squabbles, and let's work together. Alright, sir. Sa isang usapin naman po, no, nagmungkahi po yung Bangko Sentral ng Pilipinas ng isang batas na magpapasok po ibang mga foreign banks po dito sa Pilipinas. Ano po palagay niyo dito? Well, dapat ang unahin yung bullion bank eh. Kasi yung bangko will facilitate the flow. But the bullion bank will facilitate the stock wealth of the country. Wala na yung bullion bank sa Hong Kong, dapat dito na natin itayo. I think that would create a tremendous impact sa economy. Ayan, syempre ang dami natin natutunan ngayon, particular na dito sa truck ban, kung malaki ba yung epekto, no? So Jules, nakita natin unti-unti, malaking epekto nito sa ating ekonomiya. At nakita rin natin no sa trial, di ba? Kailan lang nagsimula ito, nakita natin na kahit paano na unti-unting nare-resolve yung mga problema natin. At this point, Doc, you have any message to our viewers? Yes, thank you for inviting me here. If you want to know on print in more detailed form what these ideas are all about, ipapublish na ng Manila Daily Bulletin sa Friday, and I hope more people can read this para maybe the government can act promptly on this and consolidate all our acts together, and then let's work together to build a new country. All right, thank you so much for joining us this morning. That was Dr. Ernie Gonzalez, Economy Graduate Program, UP Manila. Thank you so much, sir. Thank you. Alright.